Makikita na natin kung paano magalit ang isang Shuna at paano pababagsakin ni Hinata ang ubod ng yabang na hiniral ng Ingrasya kung kaya't simulan na natin ang chapter 124. Let's go! Habang pinapapili ni Prinsipe Elric ang mga counselor ay sinabi naman ni Rimuru na nagpakita nga daw itong si Elric ng mga nonsense na bagay at ngayon naman daw ay gusto nitong pabotohin ang mga counselor. Pero sagot naman ng Prinsipe na bakit naman hindi, kailangan nating itong pagdesisyonan sa pamamagitan ng pagboto at sa isip ni Rimuru na malaki daw ang kumpiyansa ni Elric, ngunit report naman ni Raphael na meron siyang tiyak na ebidensya na maraming nabayaran sa loob ng council. Kailangan na raw nila itong pagbotohan ng patas kung kaya tumayo daw ang mga nais talunin ng Demon Lord at sa isip muli ni Rimuru na hindi raw ba nangangamba si Elric sa kanyang ginawang pagbabayad sa mga councilor dahil maaari siyang maiskandalo dito. Biglang nagtaka si Rimuru sa sinabi ni Raphael na meron itong ebidensya kaya tanong niya dito kung kailan daw ito nakakuha, kaya sagot ni Raphael na si Zoe nga daw ay nangalap ng impormasyon sa iba't ibang bansa at meron daw siyang kopya ng mga ledger na naglalaman kung magkano at sino ang nabayaran. Kung ganun daw pala ay nasa loob ng tiyan ni Rimuru ang kopya kung kaya't kailangan na lamang niya itong isuka palabas upang lumamang siya sa boto, pero tugon ni Raphael na hindi raw ito kailangan sapagkat tiyak daw ang panalo ni Rimuru kahit hindi na maglabas ito ng ebidensya. Meron na raw silang resulta at dahil sa majority ang boto ay kailangan na itong ipasa at sinabi ni Elric kay Rimuru na hindi na raw sana ito mahihirapan pa kung sinuot na agad nito ang bracelet sapagkat ang hari daw na maliit lamang ang nakikita ay marirealize na ngayon na kailangan na nitong huminto at tanggapin ang katotohanan. Sagot naman ni Rimuru na ganun din daw ang kanyang sasabihin sa prinsipe at wika naman ni Hinata na nagpapatawa daw ba itong si Elric dahil hindi raw ba nito nakikita na kulang sa 1/4 ng council ang sumang-ayon sa kanyang kagustuhan. Naiintindihan daw ba ni Elric ang ibig sabihin nito sapagkat ang majority ng boto ay salungat sa nais niyang mangyari kung kaya tumihiyaw ang prinsipe dahil hindi matanggap nito ang resulta at sa kabila nun ay masaya naman si Rimuru sa nakakatawang kahihiyan ng prinsipe. Wika ni Raphael na dahil sa wala nang kumokontrol sa utak ng mga counselor ay nasa tama na ang kanilang pag-iisip, ngunit sagot naman ni Gaba na tama daw ang prinsipe at naiintindihan daw ba nila ang ibig sabihin ng kanilang desisyon sapagkat mawawalan daw sila ng suporta galing sa Ingrasya kapag hindi nila tinupad ang kanilang pangako. Tanong ng chairman ano raw ba ang ibig sabihin ni Gaban at doon ay biglang nagsalita si Rimuru na ang anti-flood construction sa Kingdom of Raiba, pangako na food supply sa Karnada at marami pang iba kung kaya't nang marinig ito ni Gaban ay bigla itong nagtaka sa kanyang narinig. Habang hawak ni Rimuru ang ledger ay kanyang sinabi na kapag daw pinutol nila ang suporta sa mga bansang ito pagkatapos hindi sumunod ay para na din nilang inadmit na sangkot sila sa mga kickbacks at nakasulat din daw sa ledger ang mga sinuhulan nilang mga tao. Saan at bakit daw na kay Rimuru ang ledger na yun, tanong ni Gaban at tugon ni Rimuru na kopya lamang daw ang kanyang hawak so hindi raw siya sigurado kung maniniwala sa kanya ang mga counselor pero base daw sa itsura ni Gaban ay mukhang totoo raw ang nakasulat dito. Ginamitan nila ng sinulit ang mga counselor na pumanig kay Elric at sinabi ni Rimuru na hindi niya raw hahayaan na umupo ang mga ito sapagkat mag-uusap pa raw sila mamaya. Wika naman ng leader ng mercenary na tama ang kanyang kutob na may mangyayaring ganito at hindi raw sila naroon upang bantayan ng isang taong naghahanap ng gulo, pero biglang sinabi ni Rainer na hindi pa raw ito ang tamang oras upang sumuko dahil kung matatalo niya ang Demon Lord ay matatapos na agad ang problema. Natuwa at sumang-ayon naman dito si Elric pati na din si Gaban at tanong ni Rimuru na binabalak daw ba siyang talunin at sagot ni Rainer na bakit pa daw sinasabi ang halata naman na kanyang gagawin at sa oras daw na matalo si Rimuru ay babalik na muli sa kanilang panig ang mga counselor at tuturuan daw nila ang mga ito ng konting pangaral. Lahat daw ng kalokohang ito ay pagbabayaran nila ng malaki, wika ng chairman, pero pinigilan ng mga sundalo ang matanda at mukhang gusto raw ng kalaban na itago ang lahat tungkol sa bribery at patatahimikin daw nila ang ibang counselor at palalabasin na nadamay ito sa laban. Wika ni Hinata na siya na raw ang bahala dito dahil bilang observer ay hindi niya raw hahayaan ng balahurang pag-uugali at hindi niya raw pinapalampas ang mga nangiinsulto sa kanya. Wag daw siyang patawanin, wika ni Rainer, pero kung yun daw ang kagustuhan ni Hinata ay hayaan daw siyang ipakita ng pinakamalakas na sundalo sa Ingrasya kung sino ba talaga ang babae na nasa kanyang harapan. Tinatawag daw ni Hinata ang sarili niya na isang santo pero magtatapos na daw ngayong araw ang kahibangan na ito at wika ni Guy na hayaan daw siyang kalabanin si Rimuru pero wag daw patayin ni Guy si Rimuru, wikang pabalik ni Rainer. Sa pamamagitan daw ng kanyang Holy Sword ay hindi niya raw sigurado
sigurado kung tatagal ba sa kanya ang isang Demon Lord at sa isip ni Rimuru na nasa unique item lamang ang hawak ni Guy pero hindi niya raw talagang gustong makalaban ang mga bobo na nasa kanyang harapan alang-alang sa reputasyon ng Tempest kung kaya't ipapalaban na lamang niya dito si Benimaru. Pero nang tatawagin niya na si Benimaru ay biglang nagsalita si Shuna na sobra daw siyang nagpipigil mula pa kanina sa mga pagpapahiya nila sa nilalang na sobra niyang nirerespeto at hinahangaan na siyang kinagulat naman nila Rimuru at Benimaru. Natawa naman ng malakas si Guy at pagtatanong kung hanggang saan daw ba siya mamalitin ng ating bida at hindi raw ba nahihiya si Rimuru sapagkat nagtatago daw ito sa likod ng isang babae. Sagot ni Shuna na tumahimik daw itong si Guy sapagkat hindi na raw kailangan maabala ni Rimuru o ng kanyang kapatid para lamang kay Guy at sagot naman ni Guy na kung yun daw ang kagustuhan ni Shuna ay wala daw siyang patawad kahit babae o bata pa ang kanyang kalaban. Maaari daw bang sumali si Benimaru kung may hindi raw inaasahang mangyayari, paalam niya kay Rimuru at tugon naman ng ating bida na oo naman pero mukhang hindi na raw kailangan ito sapagkat mukhang na-analyze na ni Shuna ang skill ng kanyang kalaban. Mukha daw masaya ang magiging laban nila Guy at Shuna, wika ni Reiner, pero syempre naman daw ay ganun din daw ang kanilang laban sapagkat matatapos daw ang kanilang laban sa isang tira lamang pero sa hindi niya inaasahan ay bigla na lamang siyang nahawakan ni Hinata at inihampas siya ng malakas sa sahig na sobra niyang kinagulat. Napawaw naman dito si Rimuru at tanong ni Reiner kung ano raw ba ang nangyari, bakit daw nakaihinata ang kanyang sandata at wika naman ni Hinata na tumayo daw si Reiner sapagkat ito raw ba ang pinakamalakas na sundalo sa Ingrasya, kaya naman doon ay napagtanto na ni Reiner ang agot ng lakas nilang dalawa ni Hinata. Sa kabilang dako ay nagsimula na ang laban nila Guy kung saan hihiwain niya na dito si Shuna, subalit si Shuna ay nilabas ang kanyang pamaypay at sinangga ang sandata ni Guy at sa sumunod na eksena ay bigla na lamang naputol ang pinagmamalaking Holy Sword ng mayabang na taong ito. Hindi makapaniwala si Guy sa pagkaputol ng kanyang sandata at pagkakaalala daw ni Shuna na tinatawag daw ito ni Guy kanina na Holy Sword pero ngayon daw isa na lamang itong basura. Minura ni Guy si Shuna sabay inatake ito ng harapan pero si Shuna ay inatake ito sa baba sabay binali ang kamay nito, ngunit nagpumilit pa rin kumawala si Guy at sinabing bitawan daw siya ni Shuna at wag daw siyang paglaruan, subalit sinipa pa muli ni Shuna ito upang matumba si Boyabang. Napakagaling daw ni Shuna sa martial arts at sagot naman ni Benimaru na nagsasanay daw ito sa ilalim ng turo ni Hakuro. Hindi makapayag si Guy sa nangyari sa kanya at nagtataka ito kung bakit tila ba parang nagdadasal si Shuna at habang patuloy lamang sa pagdadasal si Shuna ay parang nagkaka-idea na si Guy sa susunod na mangyayari kung kaya't pinapahinto niya na ito pero hindi pa rin napigilan si Shuna at ginamit niya na ang isa sa pinakamalakas na spell ng mga tao na Disintegration na siyang ginamit ni Hinata sa laban niya kay Rimuru at ginamit din ng mga 7 Luminaries nang kinalaban nila ang ating bida. Sa pool si Guy sa Disintegration ni Shuna at makikita nating sobrang lakas talaga ang impact na nagawa nito sa paligid, samantalang si Rimuru ay napa-OMG sapagkat napatay daw kaya ni Shuna ang kalaban pero buhay pa rin si Boyabang sa kabila ng lahat at wika ni Shuna na mukhang hindi niya raw dapat gamitin ng spell sa totoong laban kung hindi pa siya biyasa dito sapagkat masyado pa raw immature ang kanyang skill dahil hindi gumana ang kanyang magic sa kalaban. Posible raw na hubaran ng kalaban gamit ang skill na yun kung may total control ang gumagamit dito at kamakailan lamang daw nagsanay ng holy magic si Shuna kasama si Adalman pero na-master na agad daw nito ang Disintegration. Wika naman ni Elric kay Reiner na tama na daw ang paglalaro sapagkat kailangan daw talunin nito ang Demon Lord at patahimikin na nito si Hinata pero takot na ito kay Hinata at wika ni Hinata na kung hindi raw lalapit si Reiner ay siya raw ang lalapit dito pero bigla na lamang natumba si Hambog sa kanyang pagkakatayo. Napatanong si Elric kung ano raw ba ang nangyayari dahil sa lakas daw na meron si Hambog ay hindi raw banta si Hinata para sa kanya, ngunit napahawak na lamang sa ulo si Hambog at sinabing hindi niya raw matatalo si Hinata. Tanong ni Rimuru kay Elric ay ano na raw ang gagawin nito dahil mukhang tapos na ang laban at gusto pa raw ba nitong ipagpatuloy. Dagdag pa nito sa mga counselor na nakipagsabuatan kay Elric ay i-assume niya raw na ang masama nilang intensyon sa ating bida ay opisyal na alam mismo ng kanilang mga bansa. Nais pang magpaliwanag ng mga kasabwat na counselor pero sa isip ni Rimuru na higit kalahati sa mga counselor ay nakasulat ang kanilang pangalan sa ledger at kahit ano pa raw ang kanilang isipin ay irerespeto raw sila ng mga ito ngayong bumalik na sila sa tamang pag-iisip. Ang totoo raw na kalaban ng Tempest ay yung mga counselor na sumama kay Elric kahit hindi naman kontrolado at wala daw siyang pakialam sa mga palusot na kanilang sasabihin. Tanong ni Rimuru sa kanila
nila ay paano raw nila ito ngayon re-resolbahin, pero biglang nag-report si Rafael na may killing intent siyang nasagap at ang target dito ay walang iba kundi si Prinsipe Elric. Kaya naman ginamit ni Rimuru ang kanyang magic sense at kanyang natukoy na ang killer ay nasa 1.2 miles ang layo at pinakita na nga dito si Glenda na may hawak-hawak na baril. Report ni Rafael na ang baril na hawak ng killer ay galing sa ibang mundo at ang effective range nito ay nasa 60 yards lamang, kung kaya't napatanong si Rimuru kung paano daw ito aabot kay Elric. Kahit na nga raw ba lagyan pa ng magic ang baril upang mas maging malayo ang maabot nito, ay marami pang building ang dadaanan, pero sa pagputok ni Glenda ng kanyang baril ay nakita ni Rimuru na may isang butas ang nagpakita sa ere at report muli ni Rafael na isa raw special magic known as special connection ang ginamit ni Glenda. Napansin ni Hinata pati na din ng mercenary ang butas malapit kay Elric, subalit si Rimuru ay ginamit ang kanyang Beelzebub upang lamunin ng bala na siyang pinagtagumpayan naman ng ating bida. Tanong ni Hinata ay okay lamang daw ba si Elric at wika ng mercenary na hindi raw nasaktan ng prinsipe, at nakakamangha naman daw ang napakabilis na pagkilos na ginawa ng ating bida. Natuwa naman si Hinata dahil sa ginawa ni Rimuru at wikang ang balang ito ay kayang pumatay ng tao ng mabilisan, ngunit nangangailangan ito ng tool upang mapagana. Ano daw kaya ang dahilan kung bakit target si Prinsipe Elric, tanong ng chairman, at sagot naman ni Hinata na sigurado ro na nais ng assassin ay frame up si Rimuru upang siya ang sisihin kung sakaling mamatay si Elric. Sumang-ayon naman dito ang chairman dahil magkakaroon daw ng komplikasyon sa pagsali ng Tempest sa council kung sakasakali, at isang disposable na alagad lamang si Raynor sa buong plano ng kalaban, wika naman ni Hinata. Lagi na daw kayang target si Elric ngayon ng kalaban, pero sagot ni Rimuru na sa palagay niya raw ay okay na ito ngayon dahil napigilan nila ang insidente at hindi na ito mauulit pa, pero sagot muli ni Elric na isa raw siyang prinsipe at marami ang gustong wasakin siya, pero sagot muli ni Rimuru na hindi na raw mangyayari iyon sapagkat ang hari daw ng Ingrasya ay hindi ganong kalambot ang puso upang palagpasin ang ginawa ng Prinsipe Elric. Subalit ang buhay daw ay hindi lamang tungkol sa pagiging hari at kailangan daw ni Elric na pagbayaran ng kanyang kasalanan, at pagkatapos daw na yun ay bakit hindi raw i-reconsider nito ang kanyang magiging future, at ang ibig sabihin daw ni Rimuru doon ay naging hari siya nang hindi nalalaman dahil sa kanyang magandang ginagawa sa buhay. Hindi raw makapaniwala si Elric na kino-comfort siya ng isang Demon Lord dahil sa kanyang imagination ang isang Demon Lord ay nakakatakot na nilalang na siya namang kinontra ni Rimuru sapagkat mabuti raw ang kanyang kalooban. Inamin ni Elric na isa siyang tanga upang malinlang ng iba, at doon ay sinabi niya kay Gaban na kailangan na raw nilang harapin ang kanilang kasalanan sapagkat si Gaban daw ang nag-approach kay Elric at nagpalinlang naman siya dito, kung kaya't kailangan din daw pagbayaran ni Gaban ang kasalanan nilang ginawa. Tanong ni Rimuru kay Gaban ay pwede raw bang sabihin nito kung ano ang kanilang plano upang isali pa ang prinsipe, subalit ngumiti lamang si Gaban at itinanggi na may kinalaman siya sa nangyari. Wika ni Elric na si Gaban daw ang nagbigay ng bracelet at nagplano ng lahat, ngunit nasaan daw ang proof ni Elric, sagot ni Gaban, at wika naman ni Johan na sa palagay niya raw ay hindi nagagana ang palusot pa ni Gaban, ngunit sagot muli ni Gaban na sabihin na raw nila ang gusto nilang sabihin, pero ang tanging ginawa lamang niya ay inimbitahan ng prinsipe pero hindi niya alam na gagawa ito ng kaguluhan. Tanong ni Rimuru ay paano daw kaya niya mapapaamin si Gaban, ngunit sa mga oras ding iyon ay dumating na ang hari ng Ingrasya na siya namang kinagulat ng lahat, at mapapansin nating kahawig din ni Elric ang kanyang ama na si King Aegil. Wika ng hari na mukhang nagbigay daw ng gulo ang kanyang anak kay Rimuru, at bilang ama daw at hindi bilang hari ay humihingi siya ng sorry sa nagawa ng kanyang anak, na siya namang tinanggap ni Rimuru ang apology ng hari at sana raw ay magkaroon sila ng magandang koneksyon na siya muling tinanggap ni Rimuru at kinatuwa ng lahat. Wika ng hari kay Elric na kailangan muli niyang turuan ito ng leksyon at tinanggap naman ito ng prinsipe, samantalang kay Gaban naman daw ay nakikita niyang wala ito sa mood magsalita, kung kaya't dahil tinawag niya na ang Magical Inquisitor ay sila na daw ang bahala kay Gaban. Namutla si Gaban nang marinig niya ang sinabi ng hari, at habang inihila siya ng Magical Inquisitor ay nagmamakaawa ito sa hari dahil sasabihin na daw niya ang lahat ng kanyang nalalaman na tila ba ang laki ng takot nito sa mga Magical Inquisitor. Pagkatapos ay bumalik na sa meeting ang council at natanggap na nila ang Tempest bilang isang bansa, at opisyal na ding part ng council ang Tempest, at ang rights sa military ng council ay may tatalaga sa Tempest. Unanimous decision daw ang nangyari sa botohan, at sa madaling salita ay ang lahat-lahat ng suggestion ni Rimuru ay sinang-ayunan ng council, at meron din daw siyang natutunan ngayon na hindi raw siya magaling sa pakikipagplastikan
naman kung kaya't si Rafael na raw ang bahala sa lahat. Sa wakas ay natapos na din daw ang magulong meeting na nangyari kung kaya't ngayon daw ay gusto na lamang niyang makita kung ano ang natuklasan ng kanyang pinakamagaling na espiya. Pinakita naman dito si Glenda dahil hindi ito makapaniwala sa nangyari sapagkat ginamit niya daw ang kanyang sniper skill upang palitawin ang bala malapit kay Elric at kahit daw ang pinakamagaling ay hindi ito kayang iwasan dahil sa sobrang lapit at kanyang na-realize na kagagawa nito ni Rimuru at hindi niya inaasahan ang talent na tinatagli ng ating bida. Biglang nagulat si Glenda sapagkat sinabi ni Zoe na masyado raw minaliit nito si Rimuru at sino raw bang tanga ang mag-i-stay pa sa kanyang lugar pagkatapos nitong mabigo sa pagpatay sa kanyang target. So grabe yung naging laban ni Hinata kay Reiner dahil sa mabilisan niya lamang itong pinabagsak. Ganun na din ang pinakita ni Shuna dahil na-master niya na ang disintegration at syempre wala pa din tatalo sa napaka-OP na skill ni Rimuru dahil sa pagkakaligtas niya sa prinsipe. Kung kaya't abangan natin sa susunod ang magiging laban ni Glenda laban kay Zoe at kung natuwa at gustong makasunod ay mag-subscribe lamang sa aking channel at i-like ang video ito. Maraming salamat. Goodbye!